Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Fernan, and welcome to Usapang Tinapay. Yon, welcome bro. Welcome to Usapang Tinapay. Thank you. So, mga kapatid, kung mapapansin nyo, may iba akong kasama ngayon, ano? Kasi si Brother Mark, tinawag siya ni Lord sa isang bagong mission, kasama niya yung kanyang sister wife. So, syempre, pagdating ng time na natapos na ni Bro Mark yung bago niyang gawain, makakasama din natin siya. Yeah. So, for the meantime, ang makakasama natin ngayon, itong brother na to, matagal ko na siyang kaibigan, matagal ko na siyang kapatid sa community. Gusto ko ipakilala sa inyo si Brother Gerald. Ayun, thank you bro. Ako nga pala si Brother Gerald. For short, Je nila kasi tinatawag talaga nila Brother Fernan Je talaga. And then usually mga brothers and sisters natin, Je talaga. And I am 11 years married sa aking asawa bro. Mag-anniversary kami ng February 22. Uy, congrats bro. Oh, thank you. And I am married with my wife, Sister Jude. Hello. Hi sis. Sana papanood mo ako, artista na to. And kasama ko si Brother Fernan na nagsiserve sa Missionary Families of Christ, Young Couples, as a unit servant. So nagkakasama kami madalas talaga na every week na, halos. Halos sa mga activities namin, katulad na lang na Sunday, may mga gatherings kami. And I am 37 years old, mga kapatid, mga nanonood dyan. And mga kapatid, ako'y self-employed, may sarili po akong negosyo na kainan din. Ayan. So sana pumunta kayo sa sa Town Sizzling dito lang po sa Town sa Sizzling. 13, sa Perez. Masarap pagkain diyan. Okay, thank you. And ayun, pares po kami ni Brother Mark na unit servant ng Missionary Families of Christ, Young Couples. Bro Mark, hello, musta? Bro, Sis Joyce, pakisabi sa mga bata. Ayan, and mga kapatid, sa mga nanonood, so ano tayo? Pakinggan niyo tong Usapang Tinapay. So yun bro, ngayon umpisa na tayo dun sa pag-aaral, paghihimay natin itong mga babasahin sa Sunday, no? Sige bro. So, itong coming Sunday, no? Ito yung ika-5 linggo sa karaniwang panahon. So, ang kulay niya ay white. Oo. Ay, dapat sinabihan mo kung nag-white ako. Oo. Pero next time bro, teterno tayo sa natin. Naka-uniform. Oo. Okay. So yun, mag-start tayo by reading the first reading. Okay. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Puspos ng kanyang kaluwalhatian ang buong daigdig. Nayanig ang pundasyon ng templo sa lakas ng kanyang tinig at napuno ng usok ang loob nito. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat makasalanan ako at nasa kalagitnaan ako ng mga taong may maruming mga labi. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang seraping sumapit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Dinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong nadampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yun. Thank you bro. So, bali dito sa first reading na binasa natin, no? May narinig ako dito na Haring Uzias tsaka yung Serapin. So, di ba ang aklat na to ay kay
Propeta Isaias. Baka naman pwede bro, bigyan mo kami ng konting background kung sino-sino ba itong mga to. Si Haring Uzzias ay isa sa mga hari na nagdaan doon sa mga panahon ni Propeta Isaias. At yun nga, si Isaias, isa siyang propeta. Ayan, so si Isaias, siya yung may marami ding nasulat ng mga propesiya, mga wisdom na galing sa Diyos. Tsaka kung matatandaan natin bro, no, di ba? Yung binuklat ni Jesus na prophecy sa templo nung umuwi siya ng Nazareth, di ba? Kay Propeta Isaias siya, no? Propeta Isaias. Tama bro. Tapos, itong Serapin ay isa siyang, in short na lang siguro bro, pagkakalarawan ko dito ay para siyang anghel na may pakpak. Diba nasabi nga sa first reading bro, no? Dumampi ang isang baga sa labi ni Propeta Isaias. So, yun bro. Yun si Propeta Isaias, si Haring Uzzias, at saka yung Serapin. Okay. Dagdag ko sa mga karakter bro, talagang wag natin ikakalimutan si Yahweh, Panginoon natin. Syempre naman. Ayun bro, dito sa aking binasa, sa unang pagbasa, paano mo siya mailalarawan kung ano yung pagkakaintindi mo sa binasa ko? So, habang binabasa mo siya bro, yung napipicture ko sa utak ko, no, yung nung pumunta si Isaiah sa temple, okay, parang may dumating na mga serapin niya. So, tapos may nakita niya yung mahabang kasuotan ni Yahweh na kumbaga yung laylayan niya, di ba? Mahaba yung naabot. Puti. And then nung magsalita yung mga anghel nung pinupuri nila si Yahweh, nayanig talaga yung temple. So imaginein mo na lang kung ikaw yun, sobrang nakakatakot yung eksena na yun, di ba? Kasi ikaw, mantakin mo yun. May makita ka mga anghel, anim ang pakpak. Tapos yumayanig ang buong templo. Yumayanig yung templo sa lakas ng boses nila. Grabe siguro yung yung nararamdaman ni Isaiah nung mga panahon na yun. And then nung nakita niya yung di ba? Kumbaga parang nanliit siya dahil naramdaman niya bigla na makasalanan siya. Nabanggit. So feeling niya hindi siya worthy sa presence ni Yahweh. Pero syempre yung ginawa nung mga serapin, kumuha sila nung baga. Tapos idinikit dun sa bibig niya. Grabe. Actually pagkakaintindi ko bro, hindi lang basta sa dila, sa labi, sa dila. Ibig sabihin niya, kahit dito yun ang sakit. Baga ba naman bro, Kasi mo kumuha ng baga, dinikit sa bibig mo. Pero kumbaga sa isang banda, isa siyang kung paano nilalarawan yung paglilinis ng Panginoon sa isang tinawag niya, no? Pinapadaan talaga, dinadalisay talaga sa apoy, di ba? Siyempre, para maging worthy si Isaiah, kailangan pasuin yung bibig niya para maging malinis siya. So, di ba nung huli, sinabi niya na, dahil nilinis na siya, sabi nung serapin, malinis ka na. Nagpresenta na si Isaiah na, siya na yung isugo. Yun. Parang bro, naisip ko tuloy, di ba, pag yung gumagawa ng itak, ng mga talim, kailangan idaan yan sa mga baga sa apoy para ma-refine. Yes. So, ganun ang siguro nangyari kay Propeta Isaias. Na-refine, na-purify. Mahilig gumamit si Lord talaga ng apoy para linisin yung mga tinatawag niya. Tama bro. Yun. Salamat. So, bro, ano naman ngayon yung pagkakaintindi mo rito sa binasa natin? Bro, katulad ng sinabi mo, kasi si Propeta Isaias, dahil nabanggit mo kanina, feeling niya hindi siya worthy. Kasi, di ba nasabi niya nga dito sa Panginoong Yahweh, sinasabi dito sa verse na, sinasabi niya na makasalanan siya. Hindi siya yung karapat-dapat na doon sa tanong ng Panginoong Yahweh na sino yung papadala ko. Di ba? So ngayon, syempre, itong si Panginoong Yahweh natin, dahil sa pinadala niya at di ba nilinis, sabi mo nga, yung serapin, ng baga sa labi niya, nilinis ni Yahweh, si Propeta Isaias. So, dahil malinis ka na, diba? Na kita. Ikaw na itatalaga ko, ikaw na yung papadala ko, magiging mensahero ko sa bayan ng Israel. Amen. Bro. Para bro naman sa'yo, ano naman yung interpretasyon mo dito sa unang pagbasa na binasa? Bro, hindi rin siya masyadong nalalayo din sa sinabi mo kanina. Talaga yung inilalarawan dito, yung naging take ko talaga dito sa reading natin, na yung tao na feeling niya na hindi siya worthy. Pero kapag tinawag siya ng Panginoon,
gagawin ka niyang worthy. Yes. Kung feeling mo marami kang kakulangan, si Lord bahala sa'yo, di ba? And then later on, ikaw na mismo, ipipresenta mo na yung sarili mo kasi alam mo, tinulungan ka na niya. Oo, galing. Tama. Yun. Tama. Okay. So yun bro. Ngayong natapos naman natin itong first reading natin. Siguro, diretso na tayo dito sa sunod na part natin. Sige bro. At dahil ako yung unang bumasa, siguro okay lang ba bro na ikalawang Yun, pagbasa? sige, bro. Sige na. Sige bro. So, ang ikalawang pagbasa natin ay mula sa unang Korinto 15 verses 1 to 11. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag ng inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salita na ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa nasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, salamat bro. Bro, dito sa second reading, kalawang pagbasa na binasa mo bro, sino yung mga karakter ang mga nabanggit? Kasi ang haba ng binasa, no? Haba ng sulat ni San Pablo. Sino yung mga karakter dito? So basically bro, yung mga nabanggit dito, syempre unang-una si Pablo dahil kinukwento niya yung sarili niyang experience dito. Kasi siyempre si Jesus, tsaka yung 12 na nabanggit, tsaka yung sina Santiago nga, tsaka si Pedro. Well, si Santiago, tsaka si Pedro, dalawa sila dun sa 12 apostoles. Na after mabuhay ni Jesus Christ na mag-uli, di ba nagpakita siya sa mga alagad niya, no? And then ito naman si Pablo, na sinasabi niyang siya yung pinakahamak sa mga apostol. Hindi siya kasama doon sa 12. So si Pablo, siya dati si Saul. Saul? Oo. Isa siyang eksperto ng mga batas ng mga Hudyo. So isa siyang persecutor ng mga Kristiyano kasi ang mga Jews hindi sila naniniwala na si Jesus Christ yung sugod, di ba? So sila nga yung gumawa ng paraan para maipako sa krus si Jesus Christ, di ba? Dahil kiniklaim nga ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. So si Pablo, kaya niya sinabing hindi siya worthy dahil inusig niya yung mga naniniwala kay Kristo. Ginawa niya ng paraan para ma-persecute, mapatay sila, hanggang sa nagpakita si Jesus Christ sa kanya, di ba? Kaya siya nagbago ng paniniwala. Pero ngayon, ang sinasabi niya nga, na kahit na siya ay yung huli, hindi siya yung kasama doon sa naunang 12. Ginawa niya rin lahat ng mga kanya. Di ba nagpagal nga siya? Nagpagod siya. Pero hindi niya kiniklaim na effort niya yun, kundi sa tulong din ni Jesus. So yun. Yun bro, thank you. Okay. So ito naman bro, dito naman sa binasa natin. Pwede mo bang paki-picture yung eksenang yan, yung habang kinukwento ni Pablo dun sa mga nakikinig sa kanya? Oo. Kasi nabanggit mo kanina na si San Pablo, na dating pangalan ay Saul. Di ba? Ang nagpangalan lang talaga dyan, si Jesus. Kasi nga, di ba, nag-transform siya. Nag-transform na siya. Persecutor si San Pablo.
Hindi nga siya naniniwala at naniniwala siya sa mga batas, law. At tinutuligsan niya lahat ng simbahan. So, lahat ng naniniwala doon sa may mga pinapalaganap ng salita ng Diyos ng panahon ni Jesus, pinapatay niya. Pinakukulong niya kasama ng mga 12 disipulo ni Jesus. Ngayon, sa sinasabi dito ni San Pablo, nakita niya na binago siya ni Jesus. Kasi imagine mo bro, ikaw dati pumapatay ka ng tao. Tapos ngayon, papalaganap ka ng salita ni Jesus. Di ba, no? So dito, naranasan ni San Pablo yung pagbabago na ginawa ni Jesus sa kanya. Okay. Nilinis siya ni Jesus. Oo. Oo. Imagine mo, ikaw ba naman, sino yung makatarungan na pumatay ka? Naniniwala at lang maniniwala, papatayin mo. Lahat ng mga papakulong mo. Di ba? Pero ang laki ng transformation ni San Pablo. Kaya ngayon sinasabi niya sa sulat niya sa mga taga-Korinto na ito yung ginawa niya, sinare niya yung experiences niya before. Tapos yung nangyayari sa kanya ngayon, bro. Yun. Okay. At para sa iyo, bro, dito sa ikalawang pagbasa, so paano mo to mabibigyan din ng refleksyon o ilarawan itong ginawa ni San Pablo? So yung nakita ko naman dito, bro, kumbaga sinasabi ni Pablo dun sa mga tao na pinangangaralan niya na itong mga ginagawa niya na pagpapatotoo sa Panginoon, sa pangangaral na ibinibigay niya sa mga tao, kumbaga bunga to nung pananampalataya niya sa kay Hesukristo. Okay. Na hindi na lahat ng papuri, lahat ng parangal ibinabalik niya sa Diyos kasi kung ano man yung wisdom na meron siya, lahat ng hirap na tiniis niya, hindi niya yun magagawa kung hindi dahil sa Panginoon. Kumbaga, kiniklaim niya na kaya siya naging mabuting alagad, naging mabuting tagasunod ni Kristo dahil si Kristo mismo ang nagbigay sa kanya ng lakas. Yun. So ikaw naman bro, ano naman yung naging pagkakaunawa mo dito sa natin? Ang talagang nangibabaw sa akin bro, pagkakaunawa ko dito, yung binago ni Jesus si San Pablo. Kasi si San Pablo nagbase na siya sa kasulatan Ibang kasulatan na yung binabasa niya Di ba? Kasulatan dati na binabasa niya yung mga batas. Batas ng saan kanang kinaguluhan. Yung kay Mosaic law, di ba? Basta batas At dahil sa panahon nga ni Jesus, doon na siya nagbabase sa kasulatan ni Jesus. Kumbaga ito na yung tinatawag na New Covenant bro. Yes. Yung bagong covenant na pakikipagsundo ni San Pablo kay Jesus. Yun. Kaya talaga namutawi sa akin bro yung yung transformation ni Apostol San Pablo sa mga experiences niya. Binago siya talaga ng Panginoon. Yes. Okay. Amen. So bro, itong medyo naunawaan na natin kung ano ba yung nilalaman nitong second reading. And then, kanina, yung nilalaman naman ng first reading. So ano naman bro yung nakita mong connection ng first reading tsaka ng second reading? Unahin ko sa first reading. Kasi, di ba, sa binasa ko kaninang first reading, itong si Propeta Isaias, kumbaga, feeling niya hindi siya worthy. Hindi siya worthy na sumunod kay Yahweh. Kasi nasabi ni Propeta Isaias na siya'y makasalanan. Pero anong ginawa ni Panginoong Yahweh kay Propeta Isaias? Nilinis siya. So, ganun din sa second reading, no, Brother Fernan. Yes. Na sa second reading, alam naman natin na ang story ni San Pablo, persecutor siya ng mga naniniwala kay Hesukristo. Ganun din ang ginawa ni Jesus kay San Pablo. Di ba? Nilinis ni Jesus si San Pablo, no, na dating naniniwala sa kasulatan ng mga Hudyo, ngayon naniniwala na sa kasulatan ni Jesus. Di ba? Naniniwala na rin sa mga sa mga salita ni Jesus, yung si Jesus ay nabubuhay pa sa mga panahong iyon. Di ba? So, kung i-connect mo bro, ang una at ikalawang pagbasa talagang may paglilinis bro Paglilinis at pagbabago. Tama. Kumbaga cleansing and transformation. Yun. Amen. Galing no bro. Para sa'yo bro, ikaw naman, ano din yung tingin mong may pagkakatugma ng dalawang binasa natin? So, bukod dun sa naging connection mo bro, no? Actually, talagang yung lutang na lutang dun, di ba? Yeah. Kasi nilinis muna sila.
ginawa silang worthy ng Panginoon para tuparin yung mission sa kanila. Ang isa pang napansin ko doon, bro, naging aware sila sa kabanalan ng Panginoon. Oo. Pareha sila ni Isaiah at saka si Paul dahil nga sa mga himala na ginawa ng Diyos sa buhay nila. No? Oo. So, sobra silang aware dun sa kabanalan ni Lord. Nire-recognize talaga nila na banal si Yahweh. Yes. Tsaka bukod dun, na-recognize din nila na pareha sila, hindi sila worthy. Ipinakita dun yung humility ni Isaiah at saka yung humility ni San Paul. Na sa kabila ng mga bagay na nagawa nila, si Isaiah, propeta na siya, di ba? Oo. So kung tutuusin mo, ang feeling na nun, sobrang lapit ko kay Lord. Siyempre. Propeta ka. Oo. Tsaka di ba, communication ka sa Oo, kanya? pero inamin niya pa rin na siya ay hindi karapat-dapat. Makasalanan daw. Makasalanan, di ba? Si Paul, ganun din. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya na napagtagumpayan niya na obstacle at saka sa dami ng mga tao na napangaralan niya at naniwala sa kanya. Kasi full of wisdom si Paul. Oo. Pero hindi niya pa rin kinlaim na kanya yun. Naging mapagpakumbaba pa rin siya. Oo. Pagpakumbaba. So, yun nga, after nun na in-equip na sila ni Lord na naging worthy na sila, pareha sila na tinanggap nila yung call to ministry. Yes. So, pareha sila ngayon na si Isaiah naging tagapagsalita ni Yahweh. Si Paul naging tagapangaral ni Kristo. Oo. So, yun. Yun yung nakita ko naman, bro, na connection. Oo. Pareha silang, kumbaga, may experiences, tinanggap nila na sila ay makasalanan. At the same time, parehas din sila na nag-serve. Yun. Oo, Tama. May spread yung salita ng Diyos. Amen. So, yun. Yun. Thank you, bro. Okay. Nice. Yan, galing. So, ngayon, bro, dako naman tayo sa ating gospel. Okay, bro. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag na po kaming nagpagod, ngunit walang nahuhuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila, at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong, at lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ng mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nanggigilala siya at kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang nahuli. Gayon din sina Santiago at Juan na anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na, sa halip na ang mga isda ang inyong huhulihin." Nang may tabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yun, thank you, bro. Ang ganda ng reading natin. Oo. So, Ganda. dito sa mabuting balita natin, dito sa gospel natin, bro, Yes, bro. pwede mo bang describe sa amin yung mga karakter na mga Okay. nabanggit dito? Oo, syempre dito si Jesus, siya yung pinaka-pangunahing karakter. At nabanggit dito si Simon. Si Simon Pedro na isang mangingisda. At dito ay
May mga tao din doon na nabanggit dito sa binasa ko na nakikinig kay Jesus. Nangangaral si Jesus. Sasabi ng mga salita ng Diyos. Kasama niya rin dito bro yung nagngangalang sina Santiago, tapos sina Juan, tapos ang kanilang ama ay si Zebedeo. Oo, Oo, kapatid ni si Simon. Tapos nabanggit nga din dito sa aking binasa na yung may mga kasosyo silang din kasama. Kasi di ba dalawang bangka silang nandoon, may mga kapwa mangingisda din sila doon. Kaya nabanggit dito yung mga kasosyo or kasamahan sa pangingisda bro. Yun. Okay. Bro, dito sa aking binasa sa Mabuting Balita ni San Lucas, paano mo siya may picture, may lalarawan itong storya ng kwento ni Actually bro, ang naalala ko agad dito sa gospel na to, napanood ko yung pelikulang Jesus of Nazareth. Yung, yung lumang version, kung maalala mo, tuwing mahal na araw, madalas pinapanood siya. No? Yung eksena dito, naalala ko, nung tinatawag ni Jesus Christ na Pedro, si Santiago, at saka si Juan. So, dun sa eksena dun sa pelikula na napanood ko, walang huli. Walang huli yung dalawang bangka. Mainit na yung ulo ni Pedro. Mainit talaga yung ulo niya. Kasi ikaw ba naman bro, mantakin mo. Yun yung hanap buhay mo at wala kang huli. Pangingisda. Pero nung nakita sila ni Jesus, sabi niya kay Pedro, ihagis mo uli yung lambat mo, di ba? Doon sa pelikula, dahil nga mainit yung ulo ni Pedro, medyo sarkastiko pa yung pagkakasagot na kay Jesus na wala nga mahuhuli. Pero dito sa gospel, di ba? Kagaya din naman doon sa pelikula, sumunod din naman agad si Pedro. So, nung inahagis ni Pedro yung lambat, syempre, nagulat silang lahat dahil nung hilahin nila, halos mapunit yung lambat. Dami. Isipin mo yun. From zero, hanggang doon sa sumunod na hagis mo, doon ka lang din naman nag-itcha. Halos mapunit yung lambat. Doon sa nangyari na yun, biglang nagbago si Pedro ng pananaw. No? Yung 180-degree turn, yung lagi nating binabanggit sa mga seminars pag may nagtatalk na yung transition mo dapat 180 degrees. Si Pedro talaga nung time na yun. Ganun. As in biglang nagbago yung pananaw niya. And then ano yung sinabi niya kay Jesus, di ba? Lumayo kay saan kasi makasalanan ako. Kasi siguro kaya niya sinabi yun. Na-recognize niya bigla yung holiness ni Jesus Christ na ibang klaseng tao to, di ba? Hindi to ordinaryong tao lang. Yan. So, yun. Kumbaga, yung eksenang nakikita ko, di ba, nasa tabi sila ng baybayin, nasa mga bangka, and then yung mga lambat nila na punong-puno ng huli. Yes. Oo nga, no? So, yun naman bro, di medyo nagka-idea na tayo dun sa eksena, kung sino-sino yung mga karakter. Ano naman ngayon bro, yung pagkakaintindi mo dito sa gospel natin? Sobrang klaro lang din ito. Kumbaga, ito yung unang mission ni Jesus kumbaga naghahanap si Jesus dito ng makakasama ng mga disciples niya. At ito talaga yung si Simon Pedro, di ba, ang kanyang unang nakita. Tapos tong kwentong to, ang ating napakinggan nito, kumbaga nawalan ng dito si Pedro, kumbaga nawalan siya ng lakas ng loob Kasi sabi niya dito, napagod siya buong maghapon, walang nahuling isda. Di ba? Tapos, sino ba naman ang susunod sa isang guro tapos mangingisda? Anong connect niya? Kaya diba, siyempre ikaw mangingisda, nasa dagat ka, tapos guro, makikita mo ba't mo susundin? Kaya siguro, ganun nakapagsalita si Pedro na, kumbaga nag-doubt Hindi siya niniwala Mangingisda ako, isa kang guro, tapos... Tsaka tao lang yun di ba? Diba? So, dito, kumbaga, si Pedro, nagpakumbaba. Nakita ko yung humility ni Peter na sumunod pa din. Diba? So, anong ginawa nila? Tinawag niya pa yung mga kasamahan niya. Hinahagis yung bangka. Nagulat si Pedro. Diba? Imaginin mo, maghapon bro. Ngunit sa isang pitik lang na sinabi ni Jesus, grabe, halos mapunit ang lambat. 2 beses pa inihagis sa kabilang bangka. Hinagis puno din. Diba? Kaya ngayon, talagang na-amaze si Pedro na ibang tao to.
'Di ba? Kung ikaw magtrabaho maghapon, wala kang kita. Oh, yung Pero mga baga, iba to. Yung iba mga- to. Eh, syempre, Iba to. imagine mo, 'di ba? Ang pagod mo, 'di ba? Dugot pawis mo, Maghapon ka laot ng isda. Pero sinabi lang ni Jesus ko, kaya ang sabi nga ni Pedro, hindi siya karapat, dapat siya makasalanan din. Oo. 'Di ba? Kaya yung ano niya, yung humility niya, nagpakumbaba siya. Kung napanood mo bro yung story, napanood ko din yung story na yan, si Peter lumuhod nito kay Jesus. Mhm. Ang sabi nga ni Pedro, hindi ako karapat dapat at ako'y makasalanan. Ang sabi ni Pedro. Amen. Pero anong sabi ni Jesus? 'Di ba? Sumama kayo sa akin. Oo. Kaya anong ginawa nung ni Pedro at yung mga kasama niya? Sumama. Sumama. At ano pa sabi ni Jesus? Hindi lang isda ang huhulihin mo. Oo. Mga tao daw. Tao na. Imagine mo, napakalalim nung sinabi ni Jesus, no? Hindi na isda ang huhulihin. Oo. Tao. Ang, Diba? ang tindi ng upgrade no? Oo. Mula sa isda, biglang sa tao Tao. agad. There's so many fish Hindi in na the sea. dumaan daw. sa mga usa-usa man lang, no? Oo, Tao kaya agad. sobrang matalinhaga ang mga salita ni Jesus, no? Doon ako nag-click. Yung sinabi ni Jesus, hindi na isda ang iyong hulihin. Oo. Tao ang iyong hulihin. Amen. Amen. Oo. Para sa iyo, bro. Ano din mong para sa iyo pagkakaintindi mo sa mabuting balita? So yung nakita ko dito sa mabuting balita naman, ang pagkakaunawa ko sa kanya, na na kahit sino ka pa, no, kapag tinawag ka ni Lord, meron sa loob mo na hindi mo mapigilan, nagkusa siyang sumusunod Kasi nagpapakita si Lord ng patunay. Oo. Parang dito sa eksenang to kasi, nung sinabi niya kay Pedro na ihagis muli yung lambat mo, parang sinabi niya, sige, subukan mo ako. Oo. Sundin mo ako, tingnan mo ako na mangyayari. Pero dahil nga si Pedro, syempre, ang tao naman, natural na meron ka talagang attachment sa Diyos Dahil syempre sa kanya tayo galing. Kahit na alam ni Pedro na suntok sa buwan yung gagawin niya, Oo. ginawa niya pa rin. Kasi deep inside, may naniniwala sa kaloob-looban niya. Ayun, at napatunayan niya nga na kung gaano kagaling si Jesus, kung gaano kamakapangyarihan ng Panginoon. Miracles. Tsaka isa pa dito, yung isa pang nakuha ko siyang magandang mensahe para dun sa mga bumasa, sa mga nakikinig, na ikaw, kahit na ikaw ay nagawa mo na lahat, kasi gagaya ni Pedro, ginawa niya na lahat. Maghapon, lahat ng dunong mo, kasi mangingisda ka, alam mo yung ginagawa mo. Na-exhaust mo na lahat ng resources mo, ginawa mo na lahat ng dunong mo, nagpagod ka na, no? At walang nangyayari. Pero kapag si Lord ang kasama mo, walang imposible. At saka yung humility ni Pedro, lumutang. Oo. Diba? Oo. Yung dahil sa nakita niyang himala na ginawa ni Jesus Christ, na-realize niya bigla na, sino ba ako para puntahan ng Panginoon? Oo. Diba? Isa lamang siyang makasalanang mangingisda. Diba? Yun. So yun bro, Galing. ano naman ngayon bro yung nakita mong connection naman nung first reading, second reading, at saka nung gospel natin? Ito bro, sobrang litaw na. Diba, no? Na yung pagsunod. Yan. Kung nasabi ko kanina bro, no? Yung paglilinis, pagbabago, at pagsunod. Ito, yung sa gospel na huling binasa natin, sumunod Sumunod si Pedro no? Oo. Miski nag-aalinlangan siya. Sino ba naman? Hindi niya kilala si Jesus mga panahon na iyon. Pero sumunod siya. Amen. At dahil nakita niya yung miracles na nangyari, ang daming isda. Dalawang hagis sa kabilang lambat, ang daming isda. Diba? May milagro na pinakita na si Jesus. Kaya sumunod si Peter. So paano ko siya mako-connect sa tatlong basahin? So unahin ko sa first reading nga. Tulad ng sabi ko kanina bro, si Propeta Isaiah ay feeling niya hindi siya worthy dahil makasalanan siya. Inaccept niya na makasalanan siya. Pero dahil na nilinis, pinurify ng Panginoong Yahweh na yung puso ni Isaiah, naging propeta siya. O kung makikita nga natin sa Bible, kasi ang title sa Bible ko dito ng first reading ang pagtawag kay Isaiah upang maging propeta. Ito pa lang yung mga panahon na naging propeta sa Isaiah. Kasi sumunod sumunod na si propeta Isaiah sa sinabi ni Yahweh. Amen. Oo. Sa ikalawang pagbasa, ganun din,
kumbaga, nilinis ni Jesus si San Pablo. At nag-transform. Tulad na sabi mo, parang kay Pedro, naging 180 degree. Oo. Ikot si Pedro, nagbago. Oo, biglang Diba? nagbago yung pananaw niya. Oo, sumusunod na siya sa kasulatan ni Jesus. Oo. Ngayon, si San Pablo, siya na ang kumukontra sa kasulatan ng mga Hudyo. Yung mga batas, yung mga law. Oo, kumbaga, ang inaano niya na, ang nilalatag niya ng kasulatan, yung kay Jesus na. Oo. Oo, yung mga salita ni Jesus, yung mga pinapalaganap din ni Jesus sa mga panahon na iyon. At dito naman, sa ating gospel, sa ating mabuting balita ay yung pagiging magpakumbaba sa kahit anong bagay. 'Di ba? Nabanggit nga ni Pedro na ako ay mangingisda. Porte ko 'yan sa dagat. Oo. Pero ikaw, guro, ba't ka nandiyan dyan sa dagat? Tama. 'Di ba? Kumbaga, na-realize ni San Pedro na magpakumbaba tayo. Wala mawawala kung susunod tayo eh. Tama. Oh, 'di ba? Hahagis lang naman ng lambat, 'di ba? At dahil sa paghagis, ayun ang miracles ni Jesus na nakita mismo sa harapan ni Pedro. 'Di ba? So, ayun. Sumunod na si Peter kay Jesus na gumawa ng misyon kasama ni Jesus. Amen. Amen. Nice At one, bro. ikaw bro, para sa'yo, paano mo siya makukunik? Yung tatlong basahin natin kanina. Ako naman bro, ang nakita ko naman connection, bukod doon sa sinabi mo na tama naman, no? Humility and pagsunod, di ba? Ako naman, ang nakita ko naman connection nila, lahat sila binago ng grasya ng Panginoon. Oo, amen. Meron sila dating pananaw, pero after na na-receive nila yung grasya ng Diyos, lahat sila nagbago. Oo. Nagbago yung pananaw. Pare-pares na. Si Isaiah, nagbago yung disposition niya, biglang ipinresenta niya na yung sarili niya. Sige, ako na po isugo niyo. Si Saul, naging Pablo, dahil sa grasya ng Diyos, from persecutor, naging preacher siya ni Jesus Christ. Si Simon, from mangingisda, na ang focus niya lang ay maghanap buhay, biglang naging walang kwenta sa kanya yung hanap buhay niya, tinalikuran niya, nagbago siya ng pananaw, sumunod siya kay Jesus Christ. Naging follower. Dahil sa grasya ng Diyos. So yun yung laging present dun sa tatlo na yan. And then yung isa pa na connection na nakita ko, no? Pinakita rin dito sa tatlong reading, Diyos lagi yung nag-initiate. Si Lord yung tumawag sa kanila. Oo nga. Hindi nila hinahanap si Lord ng mga time na yun. Si Isaiah, sino ba siya? Hamak na nobody lang siya. Pero nagpakita sa kanya si Yahweh sa templo. So, tinawag siya ni Lord. Si Saul, makasalanan, killer, persecutor. Nagpakita sa kanya si Jesus. Tapos si Peter, di ba, nangingisda. Pero ang lumapit sa kanya, nagpakita sa kanya si Jesus Christ. So, pinakita rin dito na kapag tinatawag ka ni Lord, siya yung unang lalapit sa'yo. Oo nga. Kapag ka meron siyang mission para sa'yo. So, dapat maging aware tayo doon. Na pag tinatawag ka ni Lord, pagka kinakalabit ka niya, knock, pag tinatawag ka niya gano'n, dapat makikinig ka. Para ma-witness mo yung himala niya. Para ma-receive mo yung grace niya. Kasi pag in-ignore mo siya, hindi niya i-display sa'yo kung gaano siya kabuti, hindi niya ma-receive yung overflowing grace niya. Amen. Tapos isa pa, yung ipinakitang humility ng tatlo, ipinakitang pagpapakumbaba nila at yung pagsunod nila dahil sa grasya ng Panginoon, connected din siya sa buhay natin na sa ngayon na dinadanas natin na tayong mga ordinaryong tao, hindi natin napapansin maraming moments sa buhay natin, tinatawag din tayo ni Lord. Ang ipinapakitang message nitong binasa nating tatlo, dapat maging aware din tayo. Example to na si Lord nag-i-initiate yan. So dapat tayo, maging aware tayo kung ano ba yung pinapakita niyang sign sa atin. Yun. So yun. Yun na. Kumbaga, nakita na natin yung di ba? Ang ganda nung itinuturo sa atin itong binasa natin. Ang ganda ng basahin for this week. Oo. So sa Sunday, pagka nakinig tayo kay Father, meron na tayong nilulook forward, di ba? Sa magiging, kumbaga sa pagkain, nanamnamin mo na lang. yung papakinggan kumbaga, natin sa kumain Sunday. ka ng masarap na hamburger,
Sa Sunday kakain ka ulit. Oo, namnamin mo na lang yung lasa. Oo. Ngayon, dahil nakuha na natin yung connection, naintindihan na natin kung ano yung nilalaman nitong gospel for this Sunday. Ano naman sa tingin mo, bro, yung magiging application nito sa buhay natin? Application. Talaga ma-apply ko to, bro. As para sa akin, kahit marumi ka, tanggap ka sa paningin ng Diyos. Amen. Nice one, bro. Oo. Kasi alam mo, tulad nga ng isang napakinggan ko, bro, kahit anong gara ng iyong itsura, pananamit, di ba, anong meron ka sa katawan, pero yung panloob mo, madumi. Di ba? Kahit ano ka man, kahit balik ka rin natin, madungis ka, pero maganda naman iyong kalooban, ano ka pa rin sa Panginoon. Yung feeling mo na unworthy ka, feeling mo talaga na hindi ka karapat-dapat na tagasunod ni Jesus, mali yun. Oo. Kumbaga, may mga panahon pa naman na kailangan kang magbago. Tama. Magbago ka, katulad ng ginawa ni San Pablo, ginawa din ni Propeta Isaias, na pagsunod kay Jesus at sa Panginoon natin, dapat maging ganun. So, ma-apply ko to, bro, kasi isa tayo sa mga followers ni Christ. Di ba? Katulad ng ginawa ni San Pedro, sumunod siya. Ang tanging kailangan lang natin gawin, magpakumbaba, sumunod, at maniwala sa Diyos. Amen. At sa'yo, bro, ikaw, paano mo ito ma-apply sa buhay mo, buhay nyo, sa pamilya? Actually, bro, itong application nito sa buhay natin, marami talaga maraming biktima ng ganitong maling paniniwala. Oo. Kasi ang tao, lalo na kung ikaw ay salat sa kayamanan o di kaya hindi ka masyadong inclined na mag-aral ng salita ng Diyos, feeling agad nila inadequate. Hindi nila kaya, no? Feeling nila wala silang kayang i-offer. Pero tandaan po natin dito sa mga binasa natin, no? Si Isaiah, tsaka si Pedro, at tsaka si Saul, kung babalikan nyo kung saan sila nagmula, sila din, ganun yung pakiramdam nila. Na ano bang kinalaman namin dito? Bakit kami yung napili, no? Pero dahil sa grasya ng Diyos, na-equip sila kung ano yung kailangan nila, binago ng Panginoon yung pananaw nila. So, ang ibig sabihin lang nito, mga kapatid, kapag nga tinawag ka ni Lord to do something, mag-yes ka. Kasi, ibibigay niya sa'yo kung ano yung kailangan mo. Tama. Maghihimala siya sa'yo. Ikaw mismo. Hindi mo ba gustong matanggap yun? Ikaw mismo, paghihimalaan ka niya. Ikaw, one-on-one kayo. One-on-one kayo, ha? Ikaw yung paghihimalaan niya. Ayaw mo bang matanggap yun? Ang gagawin mo lang naman, mag-yes ka. Kung ano yung pinapagawa niya, gawin mo, di ba? Pero syempre, ito, in an ideal world yung sinasabi ko. Hindi lahat, syempre, makaka-yes agad. Kasi ako, noong nag-uumpisa rin ako, bro, lagi rin akong no. Kasi feeling ko, naku, hindi ko kaya yan. Hindi ko yan magagawa. Pero, tandaan nyo, mga kapatid, as long as ginagawa mo ng paraan na ikaw mapalapit sa Panginoon, unti-unti talaga mapapalapit ka sa Kanya. Pero, kapag ka ikaw, in-stack mo na yung sarili mo na dito ka lang, hindi ka talaga mag-grow. Hindi mo maaabot yung status na gusto ni Lord na maabot mo. Kumbaga nasa comfort zone ka lang. Oo, inaagaw mo kay Lord yung yung pagkakataon na biyayaan ka niya. Ayaw mo lumapit sa Kanya. At saka isa pa rito, dapat lagi nating ina-acknowledge na kahit na ano man yung nagawa natin sa buhay, kahit ano pa yung accomplishment mo, ano pa yung talent na meron ka, gaano ka man kayaman, gaano ka kagaling, dapat yan, nire-recognize natin na galing yun sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Paul. Diba? Lahat ng accomplishments niya, dahil yun sa grasya ng Diyos. Yes. So kung ikaw hindi ka marunong magpakumbaba sa harap ng Panginoon, tandaan natin yung nauuna, nahuhuli yun. Diba? At saka nga, si Lord, ito narinig ko sa isa sa mga teachings natin to, no? He doesn't call the qualified. He qualifies the called. No? Hindi niya tinatawag yung mga qualified na. Yung mga sumagot sa tawag niya, kino-qualify niya yun. Kumbaga, binibigay niya sa'yo kung ano yung kailangan. Amen. Ganda. Amen.
Amen. Yun bro, maraming Nice. salamat bro. Thank you, Thank you din. Thank you bro. Napakaganda ng reading Oo. natin. Napaka-fruitful. At saka Oo. kumbaga kita mo agad kung ano yung application niya sa buhay Oo, natin. napakaganda ng mensahe talaga ngayon, no? Kasi sa akin talaga, sa pulto eh. O kumbaga, kung i-relate ko sa buhay ko to bro, sometimes you doubt, di ba? Oo. But then, pag si Lord, magdududa ako ba sa Kaya nga, sa grasya, tulad sa ng dami sinasabi ng mo, hinimalang nangyari sa buhay mo, ibinigay niya sa iyo ng mga pruweba. Ano pa bang hinahanap mo, di ba? Ano pang dapat hinihintay? yes Lord lang. Oh, Yes tama. Lord lang dapat. Kung naman sabihin sa'yo, yes Lord. Tsaka nga kagaya nga doon kahapon, di ba? Nagkaroon tayo ng covenant recollection kahapon, di ba? So isa nga doon sa mga naging nadapuan ng usapan na hindi hahanapin sa iyo ng Panginoon kung ano yung hinahanap niya sa iba. Kumbaga, hindi niya hahanapin kay Pedro yung hinahanap niya kay Juan. Tama, No? magkaiba. May specific na hinahanap sa iyo si Lord. Oo. Yun yung kakayahan mo na pwede mong i-offer. Oo, At doon ka. I-improve niya pa yun. Palalaguin niya yun. Pagagalingin niya. Amen. Ang kailangan mo lang gawin, subukan mo si Lord. Di ba? Try mo si Lord. So, yun. Maraming salamat mga kapatid sa pagsama niyo sa amin ni Brother Jess. Thank you. Sa isang episode ng ating Usapang Tinapay. So, kung nagustuhan niyo po yung naging topic natin, naging kwentuhan namin ni Bro J, sana magsimba po tayo sa Sunday. Yes. So, ito po kasi talaga yung goal natin. Yes, weekly. Kailangan, bukod sa salita, tatanggap din tayo ng Eucharist. No? Yes, yun pinaka-importante. And tandaan po natin na tayo po, bilang mga ordinaryong tao lamang, marami tayong kahinaan, marami rin tayong kalakasan. Sana lagi tayong ready na i-offer natin kung ano meron tayo sa Panginoon. Hindi lang strengths, kundi weaknesses natin. Dapat isinusuko natin kay Lord. Surrender. Yun. So, mga kapatid, please like, share, and subscribe po dito sa aming channel. Project, baka meron kang gusto sabihin sa kanila? Yun muli mga kapatid. So, sa mga nanonood, kita-kits ulit tayo sa susunod na episode. Yan. So, another topic, another message na i-share namin at pag-share namin ni Brother Fernan sa susunod na podcast episode natin. At bago tayo magpaalam mga kapatid, muli inuulit ko lang po yung announcement namin sa February 23 po. Meron po kaming Christian Life Seminar para sa mga young couples. Yes, nakatulad natin. Ito po yung entry point ng mga young couples para makapasok po sa community ng Missionary Family of Christ. Ang venue po namin ay sa Tamio Resort. Dito lang sa po may yan Barangay de sa Ocampo. sa 13. 8 a.m. to 4 p.m. It is a Sunday, tama ba? Sunday yun po, isang buong araw. Tayo magkakasama. So, yung mga interesado po na umattend, pwede po kayo mag-message sa amin para makontak po namin kayo. Opo. So yun mga kapatid, muli ako po si Brother Fernan. Ako si Brother Jet. Tandaan natin mga kapatid, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Salamat!